tinatawag ding Marijata, ay anak ni Haring Maghan-Sudyata Konati, ay magiging isang pinakamakapangyarihang pinuno na makakahigit kay dakilang Alexander. Isang araw, may dumalaw kay Haring Maghan-Konati na isang mangangaso na may kakayahang manghula. Ayon sa manghuhula ay Konati, ayon sa akin nakikita, isinasaad dito ng mga kapangasawa pa ng isang pangit na babae na magsisilang na isang sanggol na lalaki na magiging napakamakapangyarihang hari. Kung yan ba ay totoo at walang halong kalokohan? Mahal na hari, ito po'y katotohanan at hindi ako magsisinungaling kailanman. Noong unang panahon, iyong si Haring Konati ay may asawa na ang pangalan ng kanyang reyna ay si Sasuma Berete. Mayroon na silang anak na lalaki na ang pangalan ay Dangkaran Tumani Keita. Kamusta ang iyong lakad, aking mahal na hari? Mabuti aking mahal na Reyna. Ganun pa man, isang araw, may isang mga ngalakal na dumalaw kay Haring Konati para ipresenta sa kanya ang isang kuba at pangit na babae. May dala akong handog para sa'yo. Ito ay sisiguro. Marahil siya ang sinasabi ng mga hula itong madala sa akin ng swerte. At napaisip si Haring Konati na kung paano ito'y aking pakasalan at biglang pumunta si Haring Konati sa silid ni Sugulon at tinanong ito ng Mari, bakit ang makausap? Oo naman, mahal na hari, at tungkol saan ba ito? Kung iyong mamarapatin, mari bakit ang pakasalan at maging reyna ng aking mga karyan? Ang iyong asawa? Ako, huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang baliwag sa kanya at maintindihan niya rin naman iyon. Kung gayon, ako'y pumapayag sa iyong inaalok na ikay aking pakasalan. Kinausap ni Haring Konati si Reyna Sasuma at sinabi na Mahal na Reyna, mari bakit ang makausap? Tungkol sa nito, mahal na hari. Kasi siya na kung ako ililisan, kaya hiwalayan. Ngunit ang sabi mo sa akin, ako hindi mo iiwan. Pero huwag kang mag-alala, iiwan ko ng pamana ang ating anak. Bakit ganito? Sobrang sakit, pero kung ito ang iyong desisyon, sige, ikay lumisan. Sige, ikay aking papalaya. at dumating na nga ang panahon na pinakasalan ni Haring Konati ang babaeng kuba. Kalipas ang 9 na buwan, nagsilang ng kubang babae ng isang sanggol na lalaki na ang pangalan Sunjata Kita o tinatawag na Marijata, ngunit minana ng batang Sunjata ang kapangitan ng kanyang ina at hindi niya makayanang lumakad ng maayos, kaya tila walang katiyakang mapabilang siya sa mga pagpipiliang maging emperador. Namatay si Haring Maghan-Konati kaya't hinirang na kaniyang unang asawa na si Sasuma Berete ang sarili na anak na si Dangkaran Tuma na tagapagmana ng trono ng ama. Silang naninibugho kay Marijata sa kaniyang ina kaya't ipinatapon niya ang mag-anak sa likod ng palasyo. Ayas na kayo dito sa aming palasyo. Napilitan ang mga itong mamuhay ng isang kahig isang tuka. Nabuhay si Sigulong Kidjo sa 10 ng kaniyang mga anak. Pinagyaman niya ang mga maliliit na halaman sa likuran. Pinagmamasdan ang mga tanim na ubas at ginungots. Isang araw kinapos siya ng pampalasa. Mahal na rin. Maaari ba kung humingi ng tulong? Kailangan ko lang ng pampalasa. Tingnan mo ang iyong sarili. Ito ay kinuha ng aking anak. Ang iyong anak ay walang sugat, walang Siya ay ininsulto ng inang Reyna, kaya't wala siyang nagawa kundi talikuran ito. Nilisan niya si Sasuma Berete ng may bikig sa lalamunan, na puno ng puot ang kanyang damdamin, kaya hindi niya ito nakayanan.
para sa kanyang ina. Minahon ka ina, kalimutan mo na yun. Hindi, ito'y sobra na. Hindi na ito maaari. Mahusay, sa gayon ako'y maglalakad sa araw na ito. Nasa pantay ni Ama at utusang tulmayin ang pinakamabigat na bakal. Dahan lang mang ba ng baubog ang kailangan mo? Galing ko sa iyo ang buong puno. Anak, upang tangayin ng hangin ang pang-alipustang ito, ibig ko ng purot ugat sa aking paanan sa labas ng ating dampa. Lang ano-ano isinambulat ng isang malakas na tinig na humahalakhak mula sa likod ng kubo. Ito'y linya ng buntot na si Sasuma na nagsasalaysay sa kanyang utusan tungkol sa panghihingnayang ginawa kay Sugulon. Pagkatapos ng ilang pangyayari ay biglang umawit si Bala Pasiki ng himno ng pan. Kunin mo iyong panahon at tayo ay sayo na. Kunin mo ang iyong panabutihin. Lakad si Marichata, buhat ng araw na yaon. Hindi na natahimik ang kalooban ng inang Reyna. Ngunit sino nga ba ang kakasalungat ng tadhana? Saan tayo lalabas? Saan? Doon tayo lalabas. Kapatid, nais kong ipabatid sa'yo kung paano mo tatalunin si Mauro. Ika'y lumapit sa kanya at huwag mo siyang pababayaan dahil pag alam niyang ika'y napalayo, ikaw ang mas nasaktan. Mainam, ako nagpapasalamat dahil ikaw ay ligtas. Patid, ihanda mo na ba ang kubo at digmaan? Oh, nahinda ko na dahil tayo lulusog na. Pinto, binata! Ako ang hari ng Mali! Kung nais mo ang kapayapaan, bumalik ka sa iyong pinanggalingan. Ako'y magpapalik sa mga upang agawin mo muli ang aking harian. Magaling! Kung ang iyong ninanais ay digmaan, siyam na pong hari ang aking pinupusan. Saka ang naghandog ng kapangyarihan sa puok matapos tamuin ng